Hi guys! In today's video, gusto kong pag-usapan si Moneycat. Moneycat! Okay, yung platform na to ay kung medyo planning kayo sa mga dida-download sa cellphone at isang contact lang yung hingin nyo sa inyong app, by the way. Pwede nang hindi kayo mag-download ng app at pwede ng website. Grabe! After everything about this app, andito pa to, going strong. So yung tanong, ito ang kupal be. Dapat siyang pag-usapan kasi nag-o-offer po siya 0% loans sa mga first-timers. And you can borrow up to 20,000 pesos sa loan app na to. But kung first time mo, huwag ka mag-expect 20,000 ka agad because my first loan was 600 pesos na buo naman natanggap. Anyways, this loan app is SEC registered but even so, dapat siyang kinakilala bago utangan. Kaya if you are interested to know more about this Moneycat at kung first time mo siyang na-encounter, nako guys, panoorin niyo muna yung video na to kasi dapat kinikilala siya. Keep watching. Hello everybody, welcome back to another vlog. It's Ate Red here. By the way, okay, wait lang. Wait lang. Oh, by the way guys, I'm wearing my favorite go-to shirt which, kita ba? Sa Levi's. At nabili ko sa Shopee, pero pwedeng installment guys. Promise, napaka-comfy niya. So if you want, meron tayong product sticker dyan. Okay, so actually, yung channel na to, we talk about online loan platforms with financial literacy in mind. Nagbibigay po ako ng heads up about loan platforms. Pinapasilip ko sila sa inyo para kayo makapag-decide kung okay to o hindi. And I'm impressed. Charot! I'm impressed tong Moneycat na to After everything, after all the reklamo, after everything na na-experience ko sa loan app na to, ilang beses ko na to na-criticize. Buhay pa, grabe. Going strong siya. So, yung tanong, nag-improve ba yung loan app na to? Ayun, napasilip ako sa kanya, guys. And sabi niya, nasa website na lang siya at ma-access pa naman yung loan na wala sa Google Play Store. And bakit kaya? Pero grabe meron siyang link kung saan madadownload yung APK at wag niyong gawin yan. Alam nyo na kapag APK, developer files, meron tayong mga warning kay Google. And there must be a reason kung bakit tatanggal siya sa Google Play Store or sa iOS. So, kung ma-access nyo pa yung account nyo sa website, doon na kayo sa website mga guys. So, yun dati, yung loan app na to, kaloka. Naka-loan ako ng 600 pesos, which at least, buo naman siya natatanggap. At after that, nagkaroon siya ng offer 10,000 pesos. Pero all loans are subject to final approval, guys. Kaya natin pinag-uusapan yung mga apps like this because it is SEC registered. And itong si Moneycat nagre-report po siya sa CIC. So, dapat, alagaan nyo yung account dito kay Moneycat, whether you like it or not. Nag-offer po siya ng 0% interest on your first loan, but it's just a catch kasi paaasahin din yung nag-offer siya sa akin ng 4,500 and when na-approve na, 600 lang pala. So baka ganun din yung mangyari sa inyo, kaya heads up na yun. So 0% interest nga siya, pero yung next loan mo, naku, papatayin ka niya sa interest mga best. So napasilip ako, andun pa rin yung account ko. I just had to log in with my phone number. Nagpadala po siya ng OTP. At andun yung offer niyang 10,000 pesos. Akala ko nagbago siya kasi diba may recalibrated interest rates ng pinatupad si SEC, which dapat hindi sumusobra ng 12% yung effective interest ng mga loan apps. Effective meaning kasama dapat dito yung mga insurance, fees, admin fees, service fees, and yung nominal interest na hindi dapat lumalagpas ng 6%. Ako guys, ang taas pa rin ng interest. Akalain mo sa 10,000 pesos, yung ibabalik mo sa loob ng 28 days is mga around 15. Sobra-sobra. And hindi ko na kailangan gawin ng math. Alam ko na sobra yun sa 12% na effective na sinabi ni SEC. But ang taas ng interest ng Moneycat na to dahil may pa-insurance siya. Kailangan ba natin yon? I think nakahanap po siya ng loophole. Yung insurance, fee yan Other fee yan na dapat kasama po yan sa recalibrated interest na ceiling on interest rates which should not be more than 12%. Bakit nakakahanap siya ng lusot? Nung dinefine ni SEC, yung other fees, hindi po kasi sinama yung mga ganun yung mga insurance or nakahanap siya ng lusot guys. Piloso po siya. Bakit hindi siya tulad ni Kashalo na talagang compliant? Kasi merong sinamang insurance si Kashalo pero pasok pa rin siya sa 12% na requirement ni SEC. Nako, ibang level talaga to yung kakapal ng mukha ng Moneycat na to. So, nasa inyo po yan kung lalapit kayo sa loan app na to. But if I were you, I would avoid this app. The only thing good about this that
is that buo siyang natatanggap at kaagad naman siyang natatanggap. At you don't have to download the app anymore para makapag-repeat loan dito sa loan app na to. Pero dapat siyang pinag-iisipan guys. Kasi malay mo, maka-apekto to sa mga future loan applications mo kung hindi mo siya nabayaran or what not. Prevention is always better than cure. Na kung gusto mo pa rin umutang sa loan app na to, take note na bank account lang po yung pwede dito. Dapat yung bank account na yun ay dapat nakapangalan pa sa iyo ha. At dapat bank account talaga. Hindi yung e-wallet. So, bank account. At pero lang siyang list of banks na pwede mong gamitin. And then, yung loan app na to medyo limited po yung IDs na tinatanggap niya. Ito po yung mga IDs. At least nagdagdag siya ng postal ID. At kailangan kang mag-selfie kasama yung ID na yan. Is it worth it? No. Kasi ang taas ng interest niya, guys. Para sa akin, kung ako masusunod, hindi po siya okay. Kahit na SEC registered pa siya. Kaya dapat pinag-iisipan yung mga ganitong klaseng mga loan apps. From experience, yes, kaagad siyang natatanggap. Pero may masamang experience ako sa loan app na to, which hindi ko siya ma-share dahil anyways. Pero ito yung loan app na to, pero meron akong kakilala na hindi nakabayad sa kay Monica at nagawa ng group chat. So, that's already a red. Whether totoo mang kasi inamin niyang taga Monica siya. And if you wanna see that vlog, check this video. Pero, whether that's true or not, when there's smoke, there's fire, diba? So, it's a red flag. Well, kung hindi man yan totoo, i-deny niya man na collector niya, yung gumawa ng group chat na yan, kasi it's a violation against privacy. Kung i-deny niya man yan, the interest alone is enough para tumakbo ka na. So, bago kayo mapadpad dito sa loan app na to, guys, I suggest you check the loan apps that are here in this playlist, Legit Loan Apps by Ate Red. Hindi po sila sponsored, but these are apps na nasubukan ko. And so far, mas okay yung terms niya kaysa kay Moneycat. So, meron akong playlist for you to check out, guys. And by the way, guys, another thing na gusto kong i-plug in nga pala kasi meron tayong mga product links dito, hindi Shopee links, but product links na, di ba, notice nyo na from time to time nagko-contact lens ako kasi pag naka-glasses ako, yung glare, it can be a bit annoying na nakikita nyo yung glare or yung reflection ng lighting ko. So for this video, I'm using contact lenses na nabili ko sa EO. It's affordable. And for this video, I'm using Sienna. Very comfortable po siya sa eyes. Wala lang. I know it's an unsolicited. I know you guys don't care, but for those of you who do care, then meron tayong shopping links dyan. And one more thing. Siguro pinapahaba ko lang yung video. Kailangan ko lang guys ng extra gig. For those of you na frustrated plantitas, okay, meron po tayong artificial olive plant sa likod. And if you like it, because nakaka-aesthetic po ng appeal, meron din akong product. And whatever man makikita nyo sa background, kung gusto nyo rin yan, nabibili po sila sa Shopee. So, you know what to do now. But anyways, that's all for today's video. I hope you learned something about Moneycat kasi dapat natin siya pinag-uusapan. Kino-call out natin yung loan app na to because bakit andito pa to? We don't focus on why. We focus on what we can do. So, dun tayo sa kung may control tayo, guys, ha. Kaya, kung ayaw nyo kay Moneycat, iwasan nyo siya. But then, nasa inyo po yung desisyon ha. Kasi, kayo naman yung umuutang. But please, be careful. So, I hope to see you on my next vlog. Bye-bye!